Ayan, Joel Ordanita lamang po ang inyong abang lingkod. Brother Johnson and Brother Gumer. Dito po sa Apocalypse 2, chapter 2, verse 9, may sinasabi ho dito na laban sa atin. At tayo daw po ito. Maring babasahin po natin dyan. Ang sabi dito ay, alam ko ang iyong kapighatian at ang iyong karalitaan. Ngunit ikaw ay mayaman. Alam ko ang paninirang puri ng mga nagsasabing sila ay mga Hudyo. Ngunit hindi naman, kundi sila ay mga sinaguga ni Satanas. Ito po'y laban sa atin. Ano po ang magandang sagot dito, brother? Totoo po na ito ay ginagamit para sa mga Seventh-day Adventists. So, kung titingnan po natin, chapter 2, verse 9 yan, di ba? Lalo na yung mga CFD sa Mindanao na mga nagpakahudyo, sabi gano'n. Sabi po dyan ay nagsasabing sila yung mga Hudyo. So, ang konklusyon, tayo nangingilin ng Sabat, sumusunod sa kautusan, ay nagpapakunwaring Hudyo. Kamukha din yan ng nasa chapter 3, verse 9 din. Ayan, ganon din halos yung pareho lang, Chapter 3, verse 9, narito, binibigay ko sa sinagugan ni Satanas ang mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at sila'y hindi, kundi nangagbubulaan. Narito sila'y aking paparyanin at pasasambahin sa harap ng inyong mga paa at nang maalamang ikaw ay iniibig. So dito, dalawang bisis inaulit yung magkapareho ng diwa. Ang pagbibintang na ang mga sumusunod sa kautusan ngayon ay nagsasabing mga Hudyo ay out of context, mga kapatid. Unang-una, marami pong nagbibintang sa atin dati na tayo ay nakabase ang kaligtasan sa kautusan. Kaya lang nung pinasimulan na po naming ipagsigawan yung righteousness by faith, nagulat sila. Ay, hindi pala. Kaya yung Baptist na nakikipagdebate sa amin, hindi pala kayo salvation by works. So, historically, mga kapatid, meron po akong tinalakay nito, yung series tungkol sa aklat ng Apokalipsis. Meron po akong topic po nito na nasa YouTube. Tapos, pinaliwanag po natin ayon sa aklat ni Ranko Stefanovic, ang kasaysayan po kasi ganito. Yung history ng Revelation, lalo na sa chapter 1, chapter 2, kung inyong mapapansin, ay ito po ay yung nasa chapter 2 kasi, ito ay 7 churches. Di ba? Yung pong sa verse 9 ay ito po yung iglesia sa Smyrna. Po, sa iglesia sa Smyrna, yung unang iglesia, ang iglesia sa Efeso, ito po yung Apostolic Church. Ito po yung panahon ng mga alagad na nang umakyat ang Panginoon sa langit, iniwanan niya ang mga alagad at nagpatuloy sa gawain. Ito yung Church of Ephesus. Unang iglesia, yan po ay nasa 33 AD to 100 AD. So yan yon. Ngayon, pure, ito yung katumbas ng puting kabayo doon sa 7 tatak sa Revelation. Pure ang aral, dalisay. Pagdating po ng iglesia sa Smyrna, nagkaroon na po, mga kapatid, ng persecution. Ang unang mga Kristiyano ay pinersecute na ng Roman Empire. Nagkaroon na po sila ng karanasan na pinapatay, sinusunog ng buhay, pinapakain sa leon. Ganon ang masaklap na dinanas ng iglesia sa Smyrna. Nung panahon yon, mga kapatid, ang mga Hudyo ay lumaban sa kaharian ng Roma. Lumaban sila. Yun yung tinatawag na War of the Jews. Mababasa po natin yan sa internet. Mababasa niyo po yan. Lalo na yung expert sa history, si Josephus, nakalagay po doon ang War of the Jews. So, bumagsak ang Jerusalem 70 AD sa kamay ng mga Romano. Nawasak ang templo, nagkawatak-watak ang mga Hudyo. Samantalang sa panahong iyan
ang Kristyanismo ay hindi pa nabubuo. Ang bumubuo ng iglesia, mga kapatid, ay mga Hudyo at Hintil. Okay? So yun ang miyembro ng yung iglesia na pinangunahan ng mga alagad. Una mga Hudyo, tapos nakahikayat ng mga Hintil. Ang mga Kristiyano na nahikayat ng mga Hudyo. Basahin po natin yung Gawa kasi ito yung magkapariho Sa Gawa 13, basahin po muna natin itong 11:26 ng Gawa. Sabi po rito, at nang siya'y kanyang masumpungan, ay kaniyang dinala siya sa Antioquia, at nangyari na sa buong 1 taon, sila'y nakisama sa iglesia, at nagsipagturo sa maraming tao, at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. So sa panahong ito, yung mga alagad at mga ihikayat nila ay tinawag na mga Kristiyano. Hindi sila yung bumuo ng pangalan nila, kundi tinawag silang Kristiyano. But that time, hindi pa establish yung Christian religion. Okay? So, pagdating sa chapter 13, ay ganito ang ating mababasa. Verse 42 hanggang 44. At pag-alis nila ay kanyang ipinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. Ito po yung pagtuturo ng mga alagad, mga kapatid. So, ang simbahan sa panahong ito, isa lang. Wala pong simbahan ang Kristiyano sa panahong yan. Isa lang ang simbahan ng mga mananampalataya at mga Hudyo. Yan po yung mga sinagoga. Okay? Wala pa. Kahit ano na aral natin sa history, walang separate na church sa panahon ito ng aklat ng Gawa, walang separate na Christian church. Ang meron sa panahon yan, sinagoga. Therefore, yung nahikayat ng mga alagad ay nagsisimba sa sinagoga ng mga Hudyo. Okay? Ngayon, nakiusap yung mga tao roon na bumalik sila at magsalita ito uli sa Sabat na susunod. Ibig sabihin, wala talagang pagsamba ng linggo. Kasi kung meron, di sanabi ng mga alagad, di mo bukas, may pagsamba, attend kayo. Wala talagang pagsamba ng linggo. So, sarado kasi ang sinagoga pag ibang araw, bukas lang pag Sabado. So, naturalmente, ay Sabado sila nagsisimba. Tingnan po ninyo, talatang 43. Nang makaalis nga ang kapisanan sa sinagoga, marami sa mga Hudyo at nangaging Hudyong masasipag sa kabanalan ay nagsisunod kay Pablo at kay Bernabe na sa pagsasalita sa kanila ay sila'y hinimok na magsipanatili sa biyaya ng Diyos. So ano po yung ibig sabihin dito ng mga Hudyo at mga nangaging Hudyo? Ibig sabihin, dahil wala pang Christian religion, ang mga nahihikayat ng mga alagad umaanib sa Judaism. Wala pang Christian religion that time. Ang meron ay Judaism. Ito po kasi ang relihiyon ng Panginoon. Judaismo. No? Nasa sikta po ang Panginoon. Nasa sikta ng mga Nazarene. Isang sikta ng relihiyon ng mga Hudyo. So, ibig sabihin, yung mga nangaging Hudyo, mga hintil ito na nahikayat ng mga alagad. Nagsisimba sa sinagoga ng mga Hudyo. O, tingnan mo sa 44. At nang sumunod na Sabat ay nakakatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. So, ang bumubuo ng church that time sa mga mananampalataya ay mga Hudyo at mga Hintil. Sila yung bumubuo ng Christian. Ngayon, pagkatapos na bumagsak ang Jerusalem, natalo ang mga Hudyo, nang ibabaw ang Romano, dumating yung panahon na binigyan na uli ng Roman Empire ang mga Hudyo ng karapatan na magkandak uli ng mga pagpupulong, magtayo uli ng mga sinagoga nila. So nagtayo, binigyan na uli ng Roma ang mga Hudyo ng kalayaan. Nakapagtayo sila ng mga sinagoga. Kaya lang, nung makapagtayo na sila ng sinagoga, hindi na nila pinapasok ang mga Kristiyano. Kasi sumama ang loob nila dahil ang mga Kristiyano hindi sumama sa kanila na makipagdigma sa Roma.
sa kaharian ng Roma. Dahil sa sama ng loob nila, itong sinasabi ko mga kapatid, maire-research nyo ito kahit sa AI, pwede nyong mapatunayan itong sinasabi ko eh. No? So, nung sisimba na yung mga Kristiyano sa sinagoga, hindi na po nila pinapapasok. Kaya yung pong sinutukoy po rito, mga kapatid, na nagpapakurma rin, Hudyo po talaga yon na hindi na tinatanggap ang mga Kristiyano. Kaya ang sinasabihan po doon, yung iglesia sa Smyrna na nakaranas ng persecution. Ang persecution ng iglesia sa Smyrna, mga kapatid, ay persecution inside at persecution outside. Pinipersecute ng gobyerno ng Roma, pinipersecute din ng mga kasamahan kapwa nilang mga Hudyo. Sila yung tinutukoy po dito, yung mga Hudyo na itinakwil ang mga Kristiyano at mga kapwa nila Hudyo na sumampalataya kay Kristo. Yan yung history. May sinasabi po diyan ang Panginoon na palalayasin sa mga sinagoga. Hindi na sila tatanggapin Sinabi ng ating Panginoon na darating ang panahon na hindi na sila tatanggapin sa sinagoga. Sa aklat ng Juan po, ito, ayan, 16:2 at sa 12:42 nandun din. Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga. Nakita mo? Oo, dumarating ang oras na ang sino mang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Diyos. So nakita po natin, natupad itong sinasabi ng ating Panginoon na darating yung panahon na palalayasin sa mga sinagoga, at yung katuparan po noon ay ito na nga po, yung Revelation 2 verse 9. So, yan po yung historical at context po noon, kapatid. Okay, idagdag ko lang ito mga kapatid. Kailangan po nating maintindihan na doon sa sinasabi ng Revelation 2:9 ay ang sabi niya rito ay, of course, alam po natin nang nagsasabi dito yung ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, totoo po ito. Kasi ang ating Panginoon ang nagsasabi. Ang sabi niya nga rito, nalalaman ko ang iyong kapighatian at ang iyong kadukhaan. Datapat ikaw ay mayaman at ang pamumusong ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at hindi sila gayon. Bakit ganon mga kapatid? Kasi nga, ang mga Hudyo ay kinukuha nila yung kanilang pagiging Hudyo dahil sila po ay lahi ng Hudyo. Okay? Ibig sabihin, ang pakiramdam nitong mga Hudyo, tunay silang Hudyo kasi nga, lahi sila ng Hudyo. Pero ang Panginoon ang nagsabi, na ang sabi niya, sila'y nagsasabing Hudyo pero hindi sila tunay na Hudyo. Paano po nangyayari yun mga kapatid? Tingnan po ninyo sa Roman 9, ang talata po ay 6. O tingnan po ninyo mga kapatid, ano sabi po dyan? Datapwat hindi sa ang salita ng Diyos ay nauwi sa wala, sapagkat hindi lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel nga. Verse 7, natandaan po ninyo yung kausap ng Panginoon yung mga Hudyo? Ang sabi ng mga Hudyo kami binhi ni Abraham. Di ba? Yun ang pinagmamalaki nila. Sila'y binhi ni Abraham. Ngayon, kung binhi sila ni Abraham, iniisip nila, Hudyo sila. Pero sabi ng ating Panginoon, ni sapagkat sila'y binhi ni Abraham, ay mga anak na silang lahat. Kundi kay Isaac tatawagin ang iyong binhi. Sa makatuwid, verse 8, ay hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos. So yung nagsasabing sila'y Hudyo, pero sabi ng Panginoon, hindi sila talagang Hudyo. Bakit? Bakit po nawawalan ng kabulan yung kanilang pagiging Hudyo? Kasi ang sabi doon sa ating komentary, kung babalikan niyo po yung background ng sinabi ni Brother Johnson, okay? Sila po, dahil nga binigyan na po sila uli ng parang rights ng Roman Empire, so doon sila nakatingin sa Roman Empire. Kaya ang sabi ng ating Bible commentary, itong mga Hudyo na ito, instead na sa Diyos nagsiserve, sabi niya, Assyrius, the term no doubt refers to those who claim to serve God, but actually serve Satan. Yes, Hudyo sila, siguro sa laman,
Kaso nga, ang sabi ng Biblia, ang pagiging Hudyo ay hindi sa laman. Okay? Verse 7, ni sapagkat sila'y binhi ni Abraham ay mga anak na nga silang lahat. Kundi kay Isaac tatawagin ang iyong binhi. At doon sa talatang sa Roma 9 pa rin, tingnan po ninyo ang sabi doon sa Roma 9, sabi dito sa 27. Yan. At si Isaias ay sumisigaw, sabi po dyan, tungkol sa Israel. Kung ang bilang man ng mga anak ni Israel ay maging tulad sa buhangin sa dagat, ay ang nalalabi lamang ang maliligtas. So, hindi lahat yung nalalabi lamang. Ay ano yung tinutukoy na nalalabi? Tingnan po ninyo dito sa Roma 11, sa talatang 3. Sa 3 na lang natin umpisahan. Roma 11:3. Dito po yung sinasabi ni Apostol Pablo nung sabihin ni Elias na siya na lang ang natira. Sabi ni Elias, Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta, giniba nila ang iyong mga dambana, at ako'y naiwang mag-isa at hinahanap nila ang aking buhay. Verse 4, datapat ano ang sinasabi ng kasagutan ng Diyos sa kanya? Nagtira ako sa akin ng 7,000 lalaki na hindi nagsiluhod kay Baal. Verse 5, gayon din nga sa panahong itong kasalukuyan, sabi niya, ay may isang nalalabi ayon sa pagkahirang ng biyaya. So ang ibig sabihin mga kapatid, ang pagiging Hudyo po ay hindi ho nakukuha sa lahi, kundi sa pananampalataya sa ating Panginoon. Ang katotohanan, kung titingnan niyo po ang Roma 2, ang sabi po dito ni Apostol Pablo sa talatang 25, tingnan po ninyo, sapagkat ang pagtutuli ay tunay na pinakikinabangan kung tinutupad mo ang kautusan. Datapwat, kung ikaw ay masuwayin sa kautusan, ang iyong pagtutuli ay nagiging di pagtutuli. Nakita po ninyo ito? Yung Hudyo na hindi sumusunod sa kautusan ay nagiging siya? Nagiging di pagtutuli. Ano ba yung di pagtutuli? Hintil. Nakikita niyo yung pagkakabaliktad? Yung Hudyo na hindi masunurin sa kautusan, nagiging hintil. Maliwanag po yan. Verse 26. Kung ang di pagtutuli nga, yung mga hintil, ay tumutupad ng katwiran ng kautusan, hindi ba gaariing pagtutuli ang kanyang di pagtutuli? Nakikita niyo yung pagkakabaliktad. Verse 27, at ang di pagtutuli sa katutubo, mga hintil, kung tumupad sa kautusan, ay hindi ba gahahatol sa iyo na may titik at may pagtutuli na masuwayin sa kautusan? Verse 28, sapagkat siya'y hindi Hudyo kung sa labas lamang. So yung mga hintil na sumampalataya sa Panginoon, bagamat sila'y hintil sa labas, pero ang sabi dito sa verse 29, datapwat siya'y Hudyo sa loob. So yung Hudyo na tunay, pag tiningnan mo sa laman, dahil nga siya'y masuwayin sa kautusan, yung kanyang pagiging Hudyo nawawalan ng kabuluhan. Yun namang hintil na sumampalataya, nagiging tunay na Hudyo. Nagkakabaliktad lang, di ba? So pag binalikan mo na ngayon yung Revelation 2 verse 9, yung nagsasabing sila'y Hudyo, oo nga, Hudyo nga sila sa laman. Kaso, itinakwil nila ang ating Panginoon, nagsiserve sila sa Roman Empire, ang sabi ng Panginoon, hindi sila tunay na Hudyo. Yan po ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. Hindi po yung tinutukoy dyan ay katulad ng panlalait sa atin, na dahil tayo nagsasabat ay tayo ay nagpapakunwaring Hudyo. Hindi po yan ang ibig sabihin nun. Kundi ang ibig sabihin ng Panginoon, yung mga tao doon na kunwari Hudyo sila, pero ang sa katotohanan, hindi talaga sila Hudyo. Bakit? Ang pinaglilingkuran nila, hindi yung Diyos, kundi si Satanas. Yan po yung sagot natin dyan sa talata po na yan.